Good morning po guys. Kumusta kayo lahat dyan guys? Sana okay lang tayo ngayon. Share ko lang po sa inyo guys itong gamot na ginagamit namin dito. Ito siya guys. Pangalan nito Carbopuradan. Fungicide po siya pero ganito po ang itsura niyan. Ayan guys. Bilog-bilog siya. So ang paggamit nito guys, tinatawag po to siya na broadcast. Yung pasaboy. So lahat ng mga tama ng halaman natin sa punggos, yung isasaboy lang natin siya. Kasi dalawang uri yung punggos guys, yung pag-atake niya. Kung minsan aatake siya sa pamagitan lang ng sa lupa, at yung iba naman sa talbo, sa dahon. Pero kung sa talbo, sa dahon, ginagamitan natin ng sprayan. Pero pag dito sa lupa ang atake, broadcast po ang gagamitin natin dyan. So karamihang kaso guys sa paghahalaman, maliban doon sa nagtatanim ng mga gulay, ang dyan, yung tinatawag sa Bisaya na labo, yun sa mga gulay, yung talong mo bigla na lang namatay, na mataba naman sana, dahil po yan inaatake po siya sa punggos. Either sa talbo siya binamanatan sa punggos o di kaya sa mga ugat. So pag sa ugat, yun biglang namatay yung halaman mo. So dito sa gardening, sa landscaping, karamihang inaatake dito yung Heliconia. Yung kahit anong klaseng Heliconia, bird of paradise man yan, Heliconia sitakurum o yung yellow na Heliconia. Basta ang dyan, yung mga Heliconia, madali siyang atakehin sa punggos. Tapos yung naman, yung ibang halaman kagaya ng Eugenia, yung maki, yung Podocarpus, yun laging inaano. So sa Heliconia guys, karamihang umatake dyan yung tinatawag namin na ulalo, yung batod sa lupa sa Bisaya. Yun, uod po siya na mula sa ground pailalim mga 2 to 3 inches yung niya, yung lalim niya. Minsan mga malalim pa ng konti, mga 5 inches mula sa ground. So magtanil-tanil lang yan siya guys, magbutas-butas lang ganun dun sa lupa. Tapos kung madaanan yung ugat ng mga halaman na gusto kainin nila, kinakain yun. Kaya yung halaman mo biglang namatay. So kapag ang tama ng halaman mo guys, yung kaya pa kontrolin, ang ginagawa namin dyan, tinutusok namin yan ng tinatawag namin na speeding port. Yung ganitong pala guys, ayan parang tinidor siya. So tusukin mo lang ng kalahati dito yung lupa. Pagkatusok mo, iligwat mo ng konti para maging buhaghag siya sa ilalim. So ang interval niya, ang layo niyan guys, mga 3 inches din yung interval, 3 to 5 inches yung distansya niya. Pagkatusok mo, sukat ka ng 3 inches, tusok uli, ligwat para maging buhaghag yung sa ilalim. Pag mabuhaghag na, saka mo ngayon yun isabo itong puradan na tumatama doon sa mga butas. Kasi yung uod na yun, kapag nagtanil-tanil siya, pag madaanan niya yung butas na may puradan, mamamatay siya doon. O di kaya kung natamaan siya sa butas direkta, kahit hindi siya natamaan sa pala, pero natamaan naman siya doon sa puradan na sinasaboy mo, namamatay din siya. Pero kung ang halaman mo guys, hindi na talaga makontrol doon sa yung sa sinatabihan natin na speeding port. Pero hindi mo muna bunutin yun guys. Yung pag-apply mo ng ng speeding port, bali anuhan mo lang yung halaman. Ingatan mo lang na hindi siya matamaan yung pagtusok mo para hindi naman mamatay yung halaman mo. Pero kung hindi mo talaga makontrol sa dami ng piste na umatake na sa mo, ay yung punggos na umatake na doon sa lupa mo, obligado talaga bunutin natin yung halaman. So yung makinabangan pa,
itabi lang natin yung makinabangan pa. Tapos yung pwede pa natin pating sa polybag, ibabad natin yun sa isang uri ng fungicide, yung liquid. Ano ka ng 2 kutsara doon sa kalahating balde, ibabad lahat yung mga helicon na pwede pa nating ilagay sa polybag. Tapos ipating natin yun dahil yun lang din ang ibalik. Tapos yung napagbunutan mo ngayon, cultivatein na natin guys. Gamit na naman tong yung speed yung tawagin namin. Itong palang ganito. Kapag ito, mabilis ito mag-cultivate sa lupa. Dahil yung malapad siya. So, mapabilis yung trabaho natin. Tapos kung mabunot mo na lahat, bago mo kultibitin, sabuyan mo ngayon yung puradan. Pagkatapos maisaboy doon sa may tama ng piste, o saka na natin kultibitin. Para yung nasa taas na puradan, pagka-cultivate mo, malagay doon sa ilalim. Tapos, pagdating ng 1 linggo, huhukayin na naman natin uli kung wala na siyang tama. Sabuyan na naman natin siya uli ng pangalawa. Tapos cultivate uli. Pagdating ng 15 days o kaya mga 1 buwan, kung buhay na yung pinating natin doon na heliconia doon sa sa pinaka-nursery natin, pwede na nating ibalik. So yun po yung isa sa pagkontrol natin ng ng fungus sa pamamagitan po ng pag-broadcast. May isa pang tama guys ng ng insekto na pwede nating makontrol sa pamamagitan ng paggamit ng gamot na to. Mayroon tayong tinatawag na bagang o bakukang sa Bisaya, yon na pagpakalan ng Bisaya. Ang bagang o bakukang, laging tinitira nila yung alaga nating nyug. Binubutasan nila yung sa gilid, halimbawa ito yung palak sa mga nyug, ito yung mga dahon. Kung minsan nagbubutas yan dito sa talbos pa ilalim. Kung minsan dito lamang sa gilid, pa-direkta doon sa talbos kasi gusto talaga nilang kainin yung talbos. Ngayon, ang diskarte namin dito, paano natin kontrolin yung bagang na yun sa pamamagitan ng Puradan. Itong Puradan na to, sa isang pakiting ganito, 2 pala na buhangin. Yung binistay na buhangin, 2 pala noon, i-mix natin yun. I-mix. Pagka-mix natin doon, yun po yung ilagay natin doon sa yung mga butas na binubutas ng mga bagang, tapos yung mga palak ng dahon, pati yung mga ginit ng mga ginit ng niyog, isuksok natin doon yung buhangin na may puradan para makontrol. Ang purpose doon, yung nasa ilalim na bagang na hindi pa nakalabas, pag masuksukan natin ng buhangin yun na may puradan, namamatay sila doon. Tapos itong yung iba pang mga kasamahan niya na gusto pang umaatake doon sa niyog, pag nakita niya na may buhangin na doon, may purada na doon, hindi na siya tutuloy. So ganoon po yung pag-alaga ng ng niyog na kinakain ng bakukang o bagang. So kung hindi natin yun makontrol, yung talbos noon mabubulok, tapos sasaluin naman yun sa tinatawag na batod, yung uod na parang ulalo din, yung ulalo sa lupa, parang batod. So mayroon pang ibang mga punggos na umaatake sa mga halaman natin. Yung parang aphids na puti-puti pero nandoon nagbabahay doon sa ilalim sa ugat ng mga halaman natin. So makokontrol din natin yon sa pamamagitan ng puradan. Pero ang ibang punggos na umaatake na doon sa mga dahon-dahon, sa mga talbos, hindi na niya kaya to. So gumagamit na tayo doon sa isang uri ng fungicide na pwede nating i-spray. So susunod nating video guys, pag-usapan naman natin yung pang fungicide na pwede nating pang-spray. Sa ngayon, ang napag-usapan natin, fungicide na pang broadcast. Sana sa video na to guys, may natutunan kayo guys na pwede nyong magamit sa pag-control ng mga punggos sa inyong mga halaman, mga gulayan. Kasi kailangan din po nating malaman yung ano bang kaibahan sa punggos at saka sa piste.
Ang piste guys, malalaman natin isang piste siya dahil nakikita natin siya direkta. Halimbawa uod, kinakain na yung talbos ng halaman mo, ng gulay mo, may konsidera natin siya ng piste. Tapos yung mga bakmot na kumakain doon sa mga pitsay natin, mga repolyo natin, piste din po yun. So ang i-apply natin doon na pag-control, yun yung mga pang pesticide, insecticide, kaya niya yung patayin yun kasi nakikita natin. Pero yung hindi na natin nakikita, kung ano ang umaatake doon na bigla nang namatay yung fungus po yun. Kaya ang pang-control natin doon, fungicide na naman. Sana sa video na to guys na kakuha kayo ng kaalaman tungkol doon sa isang uri ng fungicide na pang-broadcast. Sa sunod pag-usapan naman natin yung fungicide na pang-spray. Sana huwag nyo kalimutang mag-like guys sa video natin, mag-follow na rin sa ating page at mag-comment. Salamat guys!